Magandang araw sa inyong lahat mga kakwentuhan. Kamusta kayo? Kung naghahanap kayo ng kwento ng pagmamahal, pagtanggap at pagpapatawad, nahanap niyo na to. Ito ang kwento ni Glyza, isang batang may pusong ginintuang, pilit na nagmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Alam natin kung paano niya hinarap ang bawat hamon, ang pagtanggi, kahihiyan at maling pagtingin, at kung paano siya nagtagumpay sa paghahanap ng isang pamilya na puno ng pagmamahal. Handang-handa na ba kayo sa isang emosyonal at makabagbag damdaming paglalakbay? Tara, samahan ninyo ako sa kwento ng buhay ni Glyza. Nakatingin ang batang si Glyza sa kanyang ina mula sa bintana ng kanilang bahay. Nakangiti ito habang nakikipag-usap sa isang lalaki. Gustong lumabas si Glyza para maglaro, pero alam niyang magagalit ang kanyang ina, kaya nanatili siya sa loob ng kanilang bahay. Ilang sandali lamang ay umalis ang lalaki at nakangiting pumasok ang kanyang ina ng bahay. Pero agad nawala ang ngiti ng kanyang ina nang makita siya. Nakakairita! Inisasabi ng kanyang ina. Nakakairita ang lahat sa iyo, Glyza! Pwede po ba ako maglaro sa labas? Mahinang tanong ni Glyza. Hindi. Hindi ka pwedeng lumabas. Sagot ng kanyang ina. Hindi pwedeng makita ka ng mapapangasawa ko. At sigurado ako mataturn off yon kapag nakita niyang may anak akong ulikba. Si Glyza kasi ay isang Black American. Nagbuntis ang kanyang ina ng kanyang amang hindi niya kilala. Mula pagkabata ay itinatago na si Glyza ng kanyang ina dahil nahihiya itong ipangalandakan siya. Mama, gusto ko pa maglaro. Mahinang sabi ni Glyza. Maglaro ka rito sa loob. Marami kang laruan dyan, kaya huwag ka nang lumabas. Masungit na sabi ng kanyang ina. Huwag ka nang makulit, Glyza. Ipapaampun talaga kita. Tumango na lamang ang batang babae at sa loob na lamang ng bahay nila naglaro. Kahit na hindi na tinatrato si Glyza ng tama ng kanyang sariling ina, mahal na mahal niya pa rin ito at palaging iniintindi. Glyza, magtago ka at papunta rito mga kaibigan ko. Sabi ng kanyang ina. Hindi ka nila pwedeng makita. Hindi nila pwedeng malaman na isang negrang anak ko. Wala nang nagawa si Glyza nang ipasok siya ng ina sa kwarto niya at ikulong. Napaupo na lamang si Glyza sa gilid at nilaro ang kanyang sarili. Gina, I heard na may anak ka. Nasaan ang anak mo? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Gina sa kanya. Gusto namin makitang anak mo, sabi naman ng isa pang babae. Tulog ang anak ko, tugon ni Gina. Masama pa namang gisingin na batang yun at baka mag-tantrums. Hay, sayang naman dahil gustong-gusto namin siya makita, sabi ng kaibigan ni Gina. Next time na lang siguro ulit. Iniba na nga ni Gina ang usapan para hindi pagtuunan ng pansin ng mga ito ang kanyang anak. Sa tuwing may makakakita kasi sa anak ni Gina, palagi kasing nagsasabi ang mga ito ng kung ano-ano. Dahil doon, tuluyan nang ikinahiya ni Gina ang kanyang nag-iisang anak. Mama, ano pong gagawin natin? Bakit mo ako nilalagyan ng maputing make-up? Inosenteng tanong ni Glyza sa ina. Huwag kang maraming tanong. Gusto kong makita na mapapangasawa ko at ayokong iharap ka sa kanya bilang maitim. Sagot ni Gina. Iwasan mo maghulas, okay? Kapag natanggal ang makeup mo, iiwan kita. Napatango naman si Glyza at hindi na nagreklamo. Halos 1 oras siyang nilalagyan ng kanyang ina na foundation bago sila matapos. Nakakaramdam agad ng pangangati si Glyza pero ayaw niyang kamutin dahil baka matanggal yon. Ayan,
Maipagmamalaki na kita. Nakangiting sabi ni Gina sa anak. Kung ganyan ang naging kulay mo, palagi na kitang papayagang lumabas at palagi na kitang ipapakilala sa lahat. Pero color black po ako. Inosenteng sabi ni Glyza. Kaya lalagyan na lang kita palagi ng foundation. Tugon ni Gina. Pero mama, makati po yung foundation. Huwag ka nang maraming reklamo, Glyza. Magpasalamat ka. At ipapakilala pa kita eh. Napatahimik na lamang ang batang si Glyza dahil ayaw niyang magalit palalo ang kanyang ina. Ilang sandali lamang ay dumating ang mapapangasawa ni Gina. Agad itong sinalubong ni Gina at hinalikan. My dear, masaya ako dahil nakarating ka. Nakangiting sabi ni Gina. Hinihintay ka na rin ng daughter natin. Bumaling ang lalaki kay Glyza. Ngumiti naman si Glyza bago kumaway sa lalaki. Wow! Ang ganda ng anak mo! Nakangiting sabi ng lalaki. Hello little girl, ako si Tito Eric mo at magiging daddy mo ako soon. Hello po, ako po si Glyza. Nakangiting sabi ng batang babae. Masaya si Glyza at nakapagbanding siya sa ina. Dahil doon, hiniling ni Glyza na sana ay kulay puti na lang siya. Pakiramdam ni Glyza naging mahal siya ng kanyang ina dahil nag-iba ang kanyang kulay. Naranasan niya ring hindi itago at maipagmalaki. Ngunit kapalit ng bagay na yon ay ang pagsusugat sa kanyang balat at pagiging mahapdi nun. Mama, masakit po yung balat ko. Sabi ng ina ni Glyza sa kanya. Mama, ayaw ko na po ng foundation muna. Hindi Glyza, kasal na namin bukas ang tito mo, kaya dapat kulayin kita. Sagot ng desperadang si Gina. Lagyan mo na lang ng gamot yung mga sugat mo. Mas kailangang matuloy ang kasal namin ng Tito Eric mo. Pero mama, hindi ko na po kaya yung sakit. Naiiyak na sabi ni Glyza. Gusto ko na pong mahinto yung sakit. Manahimik ka! Walang nagawa si Glyza nang talikuran siya ng ina. Napaiyak na lamang siya sa isang gilid bago tiisin ang hapdi sa kanyang katawan. Sumapit ang kasal ng kanyang ina at ng kanyang Tito Eric. Mas lumala ang nararamdamang sakit ni Glyza. Nilalagnat din ang batang babae dahil sa pamamaga ng kanyang katawan. Iha, ayos ka lang ba? Alalang tanong ng isang ginang bago hawakan si Glyza. Ang init mo. Ayos lang po ako. Sagot ni Glyza habang nakatingin sa ina na nasa altar. Hindi pa man natatapos ang seremonya ay agad bumagsak si Glyza. Kasabay noon ang pagtapon dito ng iniinom ng katabi nito. Lumantad ang tunay na kulay ni Glyza na may kasamang mga sugat na ikinasinghap ng lahat. Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Eric. Eric, wag mo nang pansinin si Glyza. Ituloy na natin ang kasal. Desperado ang sabi ni Gina. Hindi. Bakit yan pa rin ang nasa isip mo? Nahimatay ang anak mo. Nilapitan ni Eric si Glyza at binuhat. Wala na magaganap na kasal, Gina. Hindi ako magpapakasal sa babaeng makasarili at sinungaling. Tumakbo si Eric palabas buhat ang batang si Glyza. Si Gina naman ay hiyang-hiya na lamang dahil sa kanyang sinapit at pagiging makasarili. Na-allergy si Glyza sa foundation na ginagamit sa kanya kaya nagsugat ang katawan nito. Mabuti at nadala agad ito sa ospital dahil posibleng mamatay siya dahil sa sobrang lala ng allergy niya. Glyza, simula ngayon ay sa akin ka muna. Nakangiting sabi ni Eric sa batang babae. Wala na mananakit sa iyo, okay? Okay lang po sa inyo kahit maitim ako? Inosenteng tanong ni Glyza. Glyza, wala naman akong pakialam sa kulay mo.
Hindi naman basihan yon para tanggapin ka ng isang tao. Nakangiting sabi ni Eric. Lahat tayo ay may kanya-kanyang way para maging unique at ang kulay mo ang kalakasan mo. Pero marami may ayaw sa akin dahil sa kulay ko. Yan po ang sabi ni Mama. Mahinang sabi ni Glyza. Hindi totoo yun. Tugon ni Eric. Maraming tao magugustuhan ka, lalo pa at mabuting bata ka. Napangiti si Glyza bago itinago ang kanyang ulo at yumakap sa lalaki. Dumaan sa proseso ang papel ni Glyza at naampon nga siya ni Eric. Simula noon ay wala na siya naging balita sa kanyang tunay na ina. Pinag-aral ni Eric si Glyza at masaya si Glyza dahil maraming tumanggap sa kanya kahit pa naiiba ang kulay niya sa lahat. Na-enjoy ni Glyza ang buhay niya magmula nang mapunta siya kay Eric. Papa, teen lister po ako. Nakangiting sabi ni Glyza kay Eric. Look po, ako ang pinakamataas sa section namin. Wow, ang galing-galing talaga ng anak ko. Nakangiting sabi ni Eric. Anong gusto mong reward, anak? Mag-mall na lang po tayo, tugon ni Glyza. Bibili rin po kasi ako ng mga material sa project ko. Ngumiti naman si Eric at sinamahan ng anak sa mall. Papasok na sila sa loob nang matigilan si Glyza dahil sa babaeng pulubing nakita niya. Kahit madungis ito at payat, kilalang kilala pa rin ni Glyza ang babae. Mama, walang pagdadalawang isip na nilapitan ni Glyza ang ina. Mama, lumingon sa kanya ang babaeng pulubi. Iha, may pangkain ka ba dyan? Pasensya ka na at gutom na kasi ako. Parang may iyak si Glyza dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Nawalan siya ng balita sa ina at hindi niya akalain na ganito ang sasapitin ng sariling ina. Nanginginig na kumuha ng pera si Glyza bago iabot sa ginang. Salamat, iha. Ang bait-bait mong bata at ang ganda mo. Nakangiting sabi ni Gina. Alam mo, kamukha mo yung anak ko. Kaso napabayaan ko siya dahil sa kasakiman ko. Akala ko pera lang ang mahalaga sa mundo. Pero nang mawala siya sa akin, na-realize ko na mas mahalaga pala siya. Biglang umiyak si Gina. Miss na miss ko na yung anak ko. Kaso alam kong huli na ang lahat. Bukod sa wala na akong maipagmamalaki sa kanya. Nahihiya na rin ako dahil sa mga nagawa ko. Niyakap ni Glyza ang ina. Mama, miss na rin po kita. Sorry po kung nawalan ako ng paki sa inyo kaso na-miss po talaga kita eh. Hindi ko na kaya na wala ka, Mama. Glyza? Niyakap siya ni Gina. Diyos ko, Glyza ko, ang anak ko. Nag-iyakan ang dalawa sa harapan ng mall. Nakatingin lamang si Eric sa mag-ina at pasimpleng nagpunas ang luha. Aminado siyang hindi nawala ang pagmamahal niya sa babae, pero mas pinili niya itong talikuran dahil sa ginawa nito. Mali ang babae at ayaw niya maging kabiyak ang taong walang malasakit at wala man lang pakialam sa nasa paligid niya. Pagkatapos na nangyari sa mall, inuwi ni Glyza ang ina. Iyon na lamang ang hiningi niyang reward sa kanyang papa Eric. Eric, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa pagkupkup mo kay Glyza. Panimula ni Gina. Pasensya ka na kung naging sinungaling at selfish ako, ha? Sarili ko lang kasi ang iniisip ko noon at sobrang immature ko. Salamat dahil pinalaki mong maayos itong dalaga ko. Nakakahiya nga at inaangking ko pa rin si Glyza kahit pa wala na akong karapatan sa kanya. Mama.
Totoo pala na nasa huli ang pagsisisi, no? Mas sayang-saya ako noon sa mga ginagawa ko kay Glyza. Pero nang ma-realize ko kung gaano siya kaimportante, tsaka ako natauhan. Masasabi mo pala talaga na mahalaga ang isang tao sa'yo kapag nawala ito. Sabi ni Gina at mapait na napangiti. Sobrang tanga ko noon at sobrang samang tao. Gina, mukhang nagsisi ka naman talaga. Kaya kalimutan na natin ang nakaraan. Nakangiting sabi ni Eric. Maging masaya na lamang tayo para sa anak natin. Maging masaya tayo para kay Glyza. Mama, matagal na rin po kita pinatawad. Sabi naman ni Glyza at ngumiti. Hindi naman po masamang bigyan ng second chance ang isang tao. Hindi na po ako galit, Mama. Mahal na mahal po kita. Naluha naman si Gina bago yakapin ang kanyang ina. Sobrang saya ng kalooban niya dahil sa pagpapatawad sa kanya ni Glyza. Sobra din ang pagsisisi niya sa kanyang kalooban. Hindi niya lubos akalain na sinaktan niya ang isang inosenteng batang may mabuting puso. Sorry anak. Sorry. Paulit-ulit na sambit ni Gina. Patawarin mo si Mama. Pangakong babawi ako sa'yo. I love you, Mama. Sambit ni Glyza bago halikan sa pisngi ang ina. I love you, anak. Sobrang mahal ka ni Mama. Humiwalay sa yakap si Gina bago magpunas ng luha. Babawi si Mama. Okay? Babawi ako sa inyong dalawa ni Papa Eric mo. Nakangiting tumango si Glyza bago muling hagkan ang kanyang ina. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng isang tao, karapat-dapat pa rin itong patawarin. Kagaya na lamang ni Gina na naging sakim pero lubos na nagsisi dahil sa kanyang kasalanan. Bilang isang magulang, kayo dapat ang unang susuporta sa anak nyo at pagmamahal. Kahit paanong itsura, kulay at kalagayan na mayroon sila. Dapat palagi nyo silang iniisip at mamahalin. Sa huli nga, mas pinili ni Glyza na magpatawad at bigyan ng chance ang kanyang ina. Ganoon din ang ginawa ni Eric, kaya naging isang buong pamilya sila. Nakita naman ni Glyza ang pagbabago ng ina at sa huli ay sobrang saya niya dahil naranasan niya kung paano magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!